Okay guys, dun sa previous episode pinag-usapan natin yung negosyo, pinag-usapan natin yung flood control, infrastructure projects, pinag-usapan po natin yung reclamation, ano ba nangyari dyan, pinag-usapan natin ang election, parating ng election, baka ibang flooding ang nakikita natin dun sa mga walang itemized na budget, na ang daming nagsasalita na anong nangyayari dyan. Now, in fairness naman to BBM, and I think that's why yung anecdotes na shinare mo, ka-Shogun, Sir Ronald, DPWH Secretary, pwede ka rin pala, hindi lang DILG. Tatakbo bang senador yung DPWH? Sino ba yung DPWH? Pinag-usapan natin yung, di ba, among other things, pinag-usapan natin yung mga kailangan gagawin, etc. But the good thing you mentioned, Shogun, Ronald, was nabwisit talaga si BBM na parang medyo saan tayo? Anong nangyari? Ganun, di ba? Parang undoy nangyari. So in fairness kay BBM, once in a while nakikita mo na bubwisit din siya, di ba? Katulad nung pumunta siya sa Pampanga tapos sumasagot yung congresswoman diyan, pinagalitan niya talaga ng harap-harapan, di ba? Parang yung explanation niya sa, yung water ek na ganun, paras kaya, parang paras yata ang lecture series niya ni BBM. No, but one good thing we see with BBM, or so at least on the surface, is, and he got a lot of applause, was hindi yung announcement niya na 5,500 flooding, medyo didn't age well, pero yung Pogo ban, simulan muna tayo kay Attorney Mark Gambo. Attorney Mark Gambo, ano bang perspective niyo dito? Were you surprised that BBM pushed for total ban of Pogo? And also, parang I never could imagine Riza Hontiveros clapping in a sauna that was, Anti-ovation. Exactly. I know that it was not about BBM, but nevertheless, seeing a Riza Hontiveros clapping, Anti-ovation, no? standing ovation with BBM there on top, like, I don't know. I mean, that's historic to me. I mean, I never saw that coming. Ikaw, Mark, anong basa mo doon na sa moment? Dagdag, Attorney Mark, kinakailangan ba dyan ng legislation? Dyan sa isa yan sa debate ngayon eh. Parang sinabi, executive order lang pwede na eh, no? Yes, tama. Good point. Yung iba kasi, nag-foot dragging, kailangan pa daw ng legislation. Kaya makikita mo kung sino yung mga... sa PAGCOR lang yan eh, di ba? Pag utusan ng PAGCOR. Di ba? Nakikita mo. Nakikita namin yung reaction ni Bato at saka ano. Oo. Una, it's the right thing to do. Tama naman yung ginawa ni PBBM. Nakita naman natin yung mga abuses and yung mga krimen and yung mga parang harap-harapan na tayong niloloko. So maganda, isang one swoop, lahat. Pero nakita ko parang it was building up doon sa SONE. So parang merong clamor. Parang pinaabot lang sa SONA para merong kang major announcement pagdating doon sa SONA. Doon sa Pogo. Ang problema lang, nag-cast lang ng doubt talaga yung mga klase ng Pogo na makakasama doon sa ban. Kasi ngayon, a few days after, lumalabas na lahat daw, pati yung mga IGL, yung mga rebranding daw. Kasi right, yun yung isa sa malaking announcement niya doon sa SONA. Biglang banat kaagad nung kabilang side. Yung mga Pogo, ni-rebrand nyo lang. Tapos you would hear itong for example, si Congressman Salceda, diba, na talking about yung sa IGL, Internet Gaming Licensee. So nagkaroon ng confusion din eh. So Pro-Pogo yan. Yung impact medyo na Oo eh. So yung impact parang medyo umano, hindi ganun ka 100% dahil nagkaroon ng parang confusion kung total ba lahat ng Pogo masasara. And for example nga, itong Island Cove yung pinakamalaki, doon natin eh. Kasama ba yan doon sa isasara? Kasi magpo-Pogo ban, pero yung sa Island Cove na IGL na pala, na pala, di ba? So yun ang tanong eh. Kung lahat ba kasama. So kumbaga nabawasan siya ng kanyang effectiveness in terms of impact dahil dun sa mga ganong question. Na ngayon sinasabi nila 100% daw. Makikita natin. Maganda sana kung inisa-isa ng Pangulo eh. Okay, sa Pasay, sa Cavite, sinabi niya gano'n. Pag-usapan yun ang haba ng lista. Baka mas may impact pa eh. 2 hours diba? Kung sinabi niya, sa Island Cove, gano'n. So, yun. So, maganda, it's the right thing to do. Kaso,
hindi pa tayo 100% sure kung ano ba talaga yung kasama dun sa Pogo Band. Oo, the devil is in the details kasi wala pang 6 hours. Yes. Sir, pwede pa exempt 'tong mga 'to. Sir, ayan na naman gumagalaw na. Ikaw, Sir Ronald, ano ba 'to, papogi lang ba ito or to be fair to BBM, inherently mahirap talaga ito kasi you're talking about syndicates, you're talking about compromised officials, you're talking about vested interest. So, inevitably ba magkakaroon ng phased sequential approach even though may total ban on the top? What is your read of this, Ronald? Well, una ay karamihan sa kanyang cabinet secretary before the SONA, nagsabi na ng total Pogo ban. NEDA, Finance, DND, no? DILG, etc. So, may build up na, sabi nga ni Mark, may build up na going into the SONA mula sa kanyang sariling cabinet, no? Tapos ikalawa ay nung ibinigay nila yung speech niya sa media, hindi kasama yung Pogo ban. No? Ibig sabihin talagang balak niya gawing climax. Mismo yung mga media na kausap ko before the SONA, ang sinasabi nila sa akin, walang Pogo ban. Dahil yung binigay sa kanila ng Malacanang, yung binigay sa kanila ng PCOO, ay walang nakasulat na Pogo ban. Ibig sabihin talagang plano niya na gawing Big Bang yung Pogo. Kaya mismo yung media nagulat nung bigla niya sinabi yung total ban. Pero hindi na niya pwedeng i-backpedal yan. Masisira siya dyan. Dahil yan yung highlight ng kanyang SONA. At ang kanyang binitawan, total Pogo ban. Walang nuancing. No? Sabi nga ni Win Gatchalian, no? Walang bagong collar. Walang bagong collar. It's still a dog. No? It's still a dog. Kaya kung yan, inunuansing niya yan, ayon dun sa mga katulad nila Joey Salceda, no? At yung ilang mga senador na gustong inuance yan, gawing IGL, no? IGL. Ay ang laki ng tama sa kanya yan. Ang laki ng tama. Malaki na nga yung tama sa kanya nitong mga gut level issues na hindi niya mapresenta ng maayos sa kanyang SONA. 'Di ba? Oh, Yung issue ng inflation, issue ng wages, pati issue ng EPIRA law, 'di corruption. ba? Pati yung EPIRA law medyo Oo, malabo. EPIRA law, di ba? Yung EPIRA law, ang dami ng kwan yan ang dami ng assessment yan. Sabi niya, re-reviewin. Nasa baul lang yan kukunin mo lang sa baul Yung mga assessment ng EPIRA, ang dami na yan No? Ako nga, hindi ako expert sa energy. Kabisado ko na yung dapat baguhin sa EPIRA law No? Dun sa kwan. Ang dapat sana niyang bagong sinabi, yung yung rice tarification law. Dapat yun ang i-review. Dahil Actually, wala that's a siyang very good point. Oh, dahil talagang wala baksak siyang presyo yung courts. naidudulot. 'Di ba? Wala siyang naidudulot na kabutihan sa bigas, sa magsasaka, sa consumers. Yan ang dapat i-review. Yung EPIRA, ang dami ng review diyan I-implement na lang 'yan. 'Di ba? At ang nakikinabang diyan sa rice tarification, yung mga paborito mong pamilya, yung mga bilyar, no? Um, 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 bakit? Ronald, bakit? Bayad Yan ka yung- dito. Ito, Mark, Kaya, kita dito balikan ko si Sir Ronald. Ako, Sir Ronald, yung mga DDS nagsasalita na pro Marcos daw tayo. Walang ya. Ang dami natin sinabi kanina pa, di ba? Mark, hindi ba parang weird yung mga SONA ni Marcos kasi usually, di ba, ang SONA is ibabash mo yung nakaraan na administration, di ba? Arroyo attacking ERAP. Pinoy attacking Arroyo until his very last SONA, di ba? Alam mo naman, and then Digong attacking still pa rin mga Dilawan until the end. Si BBM, dahil dito sa unity ek niya, he's actually not allowing himself, right, to escape responsibility. Kasi rice tarification law, panahon ni Digong yung lumala yung situation niyan, di ba, Ronald? Pogo, legacy ni Digong yan. Nangyari pero because he's pretending there's still a unity team, even if hindi na nagpakita si self-designated survivor na nasa Europa na ngayon, di ba, parang he's shooting himself in the foot, di ba? Parang feeling ko talaga the strategy for Marcos is to go on the offensive talaga. Sisisin niya si Digong. Baka ayaw lang niya talaga Baka gusto niyang siya yung good cop Baka ganun na nga. It's not sa like kanya walang tira bumabalik kasi yan. meron namang tira sa mga kakampi niya Baka ayaw lang niyang personally na siya yung gumagawa nung mga dirty stuff na harap-harapang makikipag kala Duterte, kala So ewan ko baka ganun lang talaga yung niya yung
personal na ano niya. Sa mga bataan ko na yan, sa mga tao ko na, ako na yung good cop, kayo na yung bad cop. Yun. Kaya hindi niya diretso Actually, diretso to kay Duterte. Actually, may banat naman siya, hindi lang ganun ka-direct. Within his conflict-averse persona, Diba? May mga within- pahapiyaw within- siyang, ayoko ng Oh. gano'n. within his passive-aggressive persona, halimbawa, nung sinabi niya na bloodless yung kanyang anti-drug campaign, walang extermination. Ginamit niyang word extermination That was a clear jab do sa kanyang predecessor. Walang extermination, di ba? Yun yung sinabi niya, bloodless pero effective. Yun yung ikalawa, yung hindi ito kathang isip itong West Philippine Sea. Diba? Hindi ito kathang isip. We will not waver, no? Dahil ang tawag diyan ni Digong kathang isip, pirasong papel na dapat itapon sa basura, no? Tapos yung Pogo, malinaw naman nag-flourish siya noong panahon ni Digong. Yun lang ang gusto ni Big R, mas diretsyo, no? Katulad ng barubala natin dito sa ating episode, no? Kasi Dito gusto kasi ng no Barda mercy Bulls, diba? Barda no Bulls, mercy diba? Sa Mata akin lang naman, ni Harry Roque. Mata lang ni Harry Roque ang walang tama rito no? yung konting moments na tumitira si BBM, parang mas impactful tuloy kasi bihira lang siya humirit So Exactly. magugulat ka talaga kapag humirit na. Paano naghihintay lang yan pag ICC na, naghihintay lang yan pag mas may impact pag doon na siya humirit kapag nagsalita na siya ng Kasi Mark, paras kayo ng personality ni BBM, paras kayong conflict averse. Kaya medyo nagigets ko siguro Oo nga, Baka feeling ko ayaw, sa atin ako tatlo, Pangulo, ikaw ako masusunod dapat Diba? Kung ayoko makipag-away, kayo na Ako makipag-away rin, para conflict sa averse akin. din ako Oo. Conflict averse ka pag walang sapuko. Ako may sapuko. No, pero Mark, di ba? I mean, eto na yung panahon niya to defend himself. Kasi I wanna be fair. Isa sa malaking dahilan na hindi niya maayos itong rice at saka food commodity issues, kulang na kulang ng pera ng gobyerno dahil ginastos lahat ng ginastos lahat ng COVID time, di ba? Dami niyang pwedeng sisisihin sa dating administration. Or I mean, ginagawa ni Digong yan kahit unfair na nga ginagawa. And gumagana siya. I think people like Banat Banat style sauna also to a certain degree because Pinoy also did that. Di ba Ronald? Until his last sauna, binabanat niya si Aroy. It works That works. So feeling ko nagpapakamartir siya dito. He's taking all the punches. Quite unfairly, I would say, because si Digong had really bad legacy. Itong mga DDS nagsasalita, parang ang ganda ng legacy nila kay BBM. Baksak economy, baksak ang fiscal resources, daming namatay, palpak sa West Philippine Sea, yung China ay naging spoiled na, di ba? I mean, all of these things. So feeling ko, Mark, I get what you're saying, but he's taking unnecessary punches. Tuloy, he's, 17 points behind Sara in terms of approval rating? That's insane. Ano bang ginawa ni Sara? Exactly. Wala siyang ginawa kaya hindi siya sinisisi, di ba? Baka dapat siguro mas maingay lang yung mga nagpo-proxy na banat for him. Kasi parang hindi din ganun ka-effective. Pagod na si Ronald Pagod na si Ronald. Tingnan mo, ayaw niya na tama yung sa sabi gobyerno ni mismo, yung mga tama yung sabi ni Mark, at the very least dapat meron siyang tigatira. Halimbawa, hanggang ngayon wala siyang spokesperson, Mark attack dog. Diba? Wala siyang attack dog Wala siyang political affairs. Tapos sa cabinet niya, wala namang nagdedepensa sa kanya o bumabanat, di ba? Walang ganun So, puro mga congressman nga Mga congressman yung umaatake, mga congressman yung ngayon lang ako nakita ng ganun Di ba nagpe-press con sila tapos babanatan nila yung mga kalaban ng Pangulo. Andun yung pinsan Yung pinsan na lang sa kabilang barangay ang nagdidefensa. Kaya yun. Kaya nga sabi ko nung interview ng isang sabi ko, kailangan ng cabinet revamp. Cabinet revamp. Kailangan niya ng mga mas magagaling. Wait. Di ba si Gadon? Wait lang, may nag-comment. Bakit si Gadon? Hindi ba yun ang silbi ni Gadon, attack dog? Ano bang pinagagawa ni Gadon? Medyo nag-soften nga Pero bumabanat-banat pa minsan. Pero medyo, doon ako nagtataka kung kailan sila na sa pwesto. Doon sila parang useless na sila. Doon sila nag Diba doon nawala yung mga Talyano, doon nawala yung parati ko bakit nung eleksyon ang daming mga ganon, ang daming mga atake, negative dito o galing ba doon sa kabilang kampo yun? Kaya
nung sila na wala na silang wala na sila, hindi sila makapagharap-harapan na barubalan doon sa kabila. Kaya doon talaga ako nagtataka. Kaya Dito sa sabi ko, they won by poetry, pero when it came to prose, medyo sumablay-sablay na sila, di ba? Hanggang charot-charot lang sila ng election. Ngayon, wala na silang masabi, di ba? Believe ka ba, Big R? Believe ka ba, Big R? John Stuart Mill, ang kanyang concluding remarks, di ba? John Stuart Mill, ka ba? Na-impress ka ba? Sorry naman, di ba? Medyo high level ang mga John Stuart Mill. Siyempre, BK educated to, Oxford man. Tapos napansin ko din parang wala si PBBM, wala siyang binibuild up ng mga bataan na sa kanya talaga. 'Di ba? Usually 'di ba si Digong nandiyan na si Bongo, si Bato, si mga anak niya. Sandro. Ano nga kay Sandro na wala? Sandro is doing mga work niya as congressman, pero sayang yung kunyari if I was advising them, sayang yung opportunity na for Sandro to be a proxy for his dad eh. Kasi may mga proyekto naman, may mga ginagastos naman, may budget eh. So, yun nga, wala kulang yung build up dun sa mga next generation na mga iano nila na sa kanya talaga, na sa Marcos talaga. Kasi yung mga kaalyado nila ngayon, di ba, anytime, hindi natin, baka din, pero wala eh. Kasi sinusubukan nila kay speaker, di ba? Kaso si speaker naman, yung sa branding, hindi din maitama ng tamang direksyon talaga. Ibaloy ka na So, naman, Mark. ang daming nasasayang na opportunity for them. Yung kabila, ang galing sa branding. Ang naiwan doon, Mark, na tikatira, si Kwan na lang si Tonying na lang wala na ako nakikita tikatira. Hindi mo si Katonying, hindi mo din maintindihan minsan kung nakatingin minsan kasama ni ganon, minsan kasama din ni ganito. 'Di ba nawala yung si First Pinoy lady bumalik lang yata sa zona. Pero ang soft, thinking Pinoy, hindi na kasing suplada, kasing Nakita niyo sa PTV, sa zona? Lumampas silang lahat lampas-labutan. Pati si pati si Daryl Yap puro na balat kay Kwan kay BBM lantaran na Ayun So ang tanong is parang overall, yung direction Ano ba ang next na direction talaga nung sa PBBM na Kasi kung wala, 'di ba? Kumbaga sila Sara naka kumbaga naka-laser focus sila Ito gagawin natin, i-destabilize natin, lalabas natin yung ganitong video, lalabas natin yung ganyang Si Sara bi-build up natin, si Baste bi-build up natin, si ganito, si Robin Padilla bi-build up natin, si Philip Salvador gagawin natin senador. May direction yun ang parang hindi ko makita ng diretso kay kay PBBM. Yung sa Tingog, yung si speaker, ang daming natutulungan, ang daming budget na nilalabas, ang daming pero hindi siya nagre-reflect pa sa pagdating sa public at sa mga surveys at sa mga sa mga you're right. Asia SWS. Ayun nga si First Lady lang yata lumalaban doon sa camp na yan. On that note, lalo na ngayon, Mark, nakikita mo yung weakness ng mga Duterte. Biro mo yung rally nila sa Echas Shrine at saka sa Liwasang Bonifacio, wala pang 200 nilangaw yung may rally. Tapos itong kanilang video fell flat. Itong kanilang urban legend na last year pa hinihintay na pulburon video, yun lang pala yun. Ganun lang pala yun, di ba? Cheap fake na naman. Cheap fake. Kulang sa budget Di ba yung buti nga sablay yung kanilang kalaban Pero pag nag-ayos na yung kalaban nila, tapos ganyan yung attitude ng Malacanang, baka kung saan sila pulutin yan. Pero Ronald, I think Ronald, you're not being Machiavellian enough. What if sila rin nag-release yan para ma-dent na yung effect nun? Di ba? Unahin mo yung kalaban mo, mag-release ka ng sublime version, di ba? I mean, you never know. Naglabas sila ng sarili nila. Nakita mo ba yun? Ginamit nila yung pulburon video, tapos tinransform nila na ginawa nilang mukha ni Digong. Nakita mo yon? Ginamit nila yung kanila. Just to show na madali AI lang yan. No, it can be done. Hindi nga deep fake, cheap fake talagang chipang fake. Well, pero katulad din sinabi ko nung previous, yung mga deep fake and yung mga na yan, kasi nakita ko yung video na kumalat 10 million views
Ang dami. Sa 10 million na yun, merong Mm. porsyento na maniniwala eh. Yun ang Oo. inaasahan ng mga Meaning damage kabilang done. kampo eh. Oo, Oo damage may done. damage pa din eh. So masyadong soft lang yung response. Yun lang yung yun Oo. lang yung Si Mark, ngayon ikaw nagsabi masyadong soft ng respond. Kanina ko pa sinasabi na bakit hindi more aggressive. Tapos ngayon, si Mark, diba? So I think in the end, you all agreed with me. So thank you very much. On that note, I think now, pwede natin pag-usapan ang pinakamagaling na vice-presidente. Si Angat Buhay ba or si ano? Ayan, pag-usapan natin guys. On that note, thank you very much. Looking forward to our next episode.